Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:02 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Lantoy. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-23 sa buwan ng Enero taong 2026. Tayo po ay sabay na papakinggan sa radyo. La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Sakay po ako ngayon ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa MCGI Charity Center na matatagpuan sa Marikina City. Antabay po kayo. Kung makikita niyo po yung likod namin dito, marami na tayong mga kababayan na pumupunta, naririto at nag-aabang sa maipaglilingkod. May bibigay na libreng serbisyong medikal ng MCGI Charity Center. Antabayarin niyo po yan mamaya sa Good Morning Kuya. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Abby Valdez. Wala naman po sa Houston, Texas. Abby, isang magandang umaga po sa inyo. Siya po ay maghatid mamaya ng mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Walang nilabag na anumang batas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang paninindigan ng palasyo kasunod ng pagsasampa ng Makabayan Block ng panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basihan ang nakasaad na grounds for impeachment laban sa Pangulo na may kaugnayan muli sa pambansang budget. Unang-una, nasaan po ba yung sinasabi nating BBM parametric formula? They have to prove that. Okay? Pangalawa po, yung sinasabi yung pork barrel. Mapapatunayan po natin sa mga ginawa ng Pangulo na pinag-ingatan, ulitin po natin, pinag-ingatan po ng Pangulo ang budget. Hataw Balita ngayon. Dismayado ang Makabayan Block lawmakers at complainants mula sa progressive at civil society groups nang hindi tanggapin ng Office of the House Secretary General ang kanilang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Araw ng Huwebes, January 22. Wala sa kanyang tanggapan si House Secretary General Attorney Cheloy Garafil at nasa Taipei para tumanggap ng pagkilala mula naman sa pamahalaan doon. Pero para sa complainants na i-file nila ang reklamong impeachment at dapat maisama sa order of business pag nagbalik sesyon na ang Kongreso sa Lunes, January 26, 2026. Executive Director Marmoy Salonga, Attorney. ang complaint alinsunod sa rules ng House. I have no authority to. Ayaw tanggapin. Okay. Kaya sa... Iwan na lang po natin sa opisina. Okay. At sumunod tayo sa rules ng Sa House. mga hakbang. Hindi namin kasalanan kung absent ang inyong Secretary General. Under the Constitution, under the rules, it is enough that we submit to your office. At we expect that on Monday, this will be transmitted to the Office of the Speaker. And the Speaker will transmit it to the Committee on Rules para mailagay na ho sa order of business. Kaya para sa amin, that impeachment complaint is deemed filed. Why? Because we delivered it to the Office of the Secretary General. Sa ilalim ng Rules of Court, pag hindi physically present yung subject ng isang papel like as court process, in this case, impeachment complaint, ang substituted service iwanan mo sa residence o sa office ng subject. Iniwan na namin, tinanggap naman, so para sa amin, it has been served by substituted service to the Office of the Secretary General following the rules of the House. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Senator J.V. Ejercito na natanggap niya ang kopya ng ethics complaint laban sa kanya na inihain naman ni Attorney Marvin Aceron.
Sa social media post ng abogado, sinabi ni Aceron na inihain niya ang reklamo sa Senate Committee on Ethics and Privileges. Dahilan niya ito sa gross neglect of duty at malubhang kapabayaan sa tungkulin ni Senator JV bilang chairperson ng naturang komite. Ayon kay Aceron, umabot sa 109 days nang ito ay ihain sa Senado, ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa rin ito ni case number. Walang kahit anong abiso sa complainants o anumang komunikasyon sa estado ng reklamo. Paliwanag naman ni Senator JV, katapusan na Oktubre nang siya ay mahalal na chair ng Ethics Committee. Ngunit hindi pa rin anya na bumuo ang naturang komite dahil naka-break pa ang plenary session kaya hindi pa rin ito makapagsagawa ng mga pagpupulong o pagdinig sa ngayon. Hataw Balita ngayon. Plano ni Senator Fanpilo Lacson na imbitahan si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Maaring maging sentro ng susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon sa flood control scandal ang isang bahay at lupa sa South Forbes Park, Makati City. Ito ang property na binili umano sa pamamagitan ng contractor na si Pacifico Curly Niscaya na itinuro ng dalawang dating tenant nito sa Blue Ribbon hearing nitong Lunes. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, chairperson ng komite, ipinapakita niya sa records na ang nakabili ng bahay ay ang Gonglin Peasant Holding Corporation. Base sa records, pangunahing stockholder nito ay si Attorney Jose Raulito Paras. Si Paras umano ang humawak ng mataas na posisyon sa hindi bababa sa tatlong kumpanyang konektado kay dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, hindi sila tumitigil kasama ang mga investigative bodies gaya ng Department of Justice, Office of the Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pagkakalap ng mga ebidensya laban sa mga individual na sangkot sa iba't ibang irregularidad sa mga proyekto kontrabaha sa bansa. Gumugulong na ngayon ang tatlong malalaking kaso ng flood control corruption scandal sa korte. Sa ngayon, tatlong kilalang personalidad ang akusado ng graft at malversation gaya ni dating Congressman Saldico, Sara Discaya at former Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ayon sa kalihim, bago maisampa sa korte, tiniyak muna nilang pulido ang mga ebidensya upang hindi mauwi sa wala ang pagkakaso sa mga ito at tuluyang mahatulan ng guilty. Tuloy-tuloy, naiintindihan po natin yung kainipan at yung galit. Pero nakikita naman po natin simula nung December, halos kada linggo, kada 2 weeks, meron pong bagong kasong pinafile sa korte. Hataw Balita ngayon. Tutulong ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa muling pagsasagawa ng inspeksyon ng mga flood control projects sa bansa matapos matuklasan ang mga maling grid coordinates sa mga proyekto. Base sa ulat na ibinigay ng Department of Public Works and Highways sa Senado itong Lunes sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanomaliang flood control project. Lumalabas sa verifikasyon ng DPWH na 337 mula sa 416 na Ghost Flood Control Project ang may maling coordinates. Kaya kailangan ulitin ang natapos ng inspeksyonin ng kagawaran. Sabi ng AFP, kaisang sandetahang lakas sa layuning may labas ang totoong datos aktwal na kalagayan ng mga proyekto upang mapabilis ang investigasyon. Well, we are part of the technical working group sa ICI. So in fact, mismong si Chief of Staff ang nag-attend nung huling meeting dyan sa ICI. And because of that, we have shown na kaisa ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas sa paglabas ng totoong datos na makita namin on the ground dito para mapabilis itong investigation ng ICI. And so with that, kasama natin ang DPWH sa inspections na nagaganap. Hataw Balita ngayon. Sa mga susunod na araw, asahan na ang paglabas ng mga sabina
para sa plunder cases laban sa ilang kasalukuyan at dating senador, maging kay dating Congressman Saldico, ayon kay Prosecutor General Richard Fadulyon. Ayon sa opisyal, kasama sa padadalhan ng sabina, dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, dahil kasama siya sa kasong plunder na isinampa laban kay Senator Jingo Estrada. Dadaan naman ito sa proseso kung saan pagbibigyan ng pagkakataon na tumugon ang mga nabanggit na opisyal. Tulad po ng sinabi ko, mag-i-issue ng sumpina, hindi naman po kasi ako nag-i-issue ng sumpina. Yung panel po na naka-assign dyan, hindi ko lang po batid kung anong petsa nila inilagay. Pero sa ilalim po ng ating batas, binibigyan po sila ng panahon para kumuha ho ng kopya, mga dokumento na nagsasaad ng kung ano ang demanda sa kanila. At bibigyan din sila ng kaukulang panahon para makasagot dito. Hataw Balita ngayon. Walang kautusan kahit ng Department of Justice na nagbabawal sa National Bureau of Investigation o NBI na tumulong sa paghahanap at pag-aresto kay Charlie Atong Ang. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, wala silang kapangyarihang gawin ito dahil ang pag-aresto ay kautusan ng korte. Dagdag pa nito, hindi totoo ang lumabas na impormasyong hindi nakasama ang NBI sa paghahanap kay Ang. Lumutang ang issue dahil sa posible o manong koneksyon ng ilang ahente ng NBI kay Ang, kaya nag-leak o lumabas ang impormasyon ng pag-aresto sa kanya. Mariin naman ito itinanggi ng Department of Justice Chief. Walang katotohanan na may nagli-leak. Okay? Walang nagli-leak, no? Pero patuloy na ginagawa ng iba't ibang ahensya, particularly ng NBI, gumagawa ng iba't ibang pamamaraan para mahuli. Hataw Balita ngayon. Mapanganib at banta pa rin may tuturing ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa kabila ng pagsuko nito ng kanyang mga armas. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Jan Vic Remulla, sa dami ng pera ni Ang, may kakayahan pa rin itong bumili ng mga bagong baril. Kahapon, lumutang ang impormasyon na sa Cambodia o Thailand si Ang. Ngunit sa kabila nito, patuloy nila binavalidate ang tunay na kinaroroonan ng itinuturong mastermind sa kaso ng missing Cabomeros. Dahil 20 ang bodyguard niya, kahit wala na siyang firearms under his name, yung mga taong nakapaligid sa kanya ay armado pa rin. So the status remains the same. Hataw Balita ngayon. Itinanggi naman ni dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III na nagretiro na siya sa police service kasunod ng kanyang appointment bilang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon kay Torre, wala siyang ipinasa at pinirmahang papeles patungkol dito kaya hindi pa opisyal na retirado siya bilang pulis. Taliwas ito sa inihayag ng National Police Commission o NAPOLCOM na tinanggap na nila ang optional retirement ni Torre. Sa pamamagitan nito, mabibigyan daan na may talagang 4-star general rank si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na ngayon ay officer in charge sa PNP. Dagdag pa ni Torre, wala rin siyang natatanggap na imbitasyon sa gagawing turnover ceremony para sa bagong hepe ng pambansang pulisya. Sa ngayon ay 2026 may target tayong 25 na major esteros. Pero gusto namin sana matapos yan before ng tag-ulan para bago magsimula ang challenges ay ready na ang mga estero natin. Last year is 23 ang ating nagawa. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority na target nilang malinis ang nasa 25 pangunahing estero sa Metro Manila bago sumapit ang tag-ulan. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III. Ngayong taon ay uunahin nilang linisin ang mga pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ito ang tiniyag ng Metropolitan Manila Development Authority bago sumapit ang panahon ng tag-ulan. Tinanggal na sa pwesto ang 3 opisyal ng Bureau of Immigration matapos makapag-record ng mga video ang Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky habang nasa detention facility. Ito ang
kinumpirma ng Malacanang matapos lumutang ang mga video ng Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky na kuha mismo sa loob ng detention facility ng Bureau of Immigration sa kabila ng malinaw na mga patakaran laban sa pagdadala ng cellphone. Ayon kay Yusek Castro, patuloy ang investigasyon at posibleng madagdagan pa ang matatanggal sa serbisyo kung mapatutunayang may iba pang pagkukulang o pang-aabuso sa kapangyarihan. Pero kung meron pa pong iba na maaaring masabi natin na nagkakaroon ng kakulangan, paiimbestigahan pa po ito at kailangan matanggal ang dapat na matanggal sa posisyon kung meron pang aabuso. Hataw Balita ngayon. Walang special treatment na ibibigay sa mga inaasahang makukulong dahil sa anomalya sa flood control projects ayon sa Bureau of Jail Management and Penology of BJMP. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rix Joseph Bustinera, mahigpit ang babala ng kanilang hepe hinggil dito at maaring maalis sa serbisyo ang gagawa nito. Inaasahang may makukulong pang mga personalidad na sangkot sa flood control projects anomaly. Batay ito sa pahayag ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Justice, kabilang na rito ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan. A zero tolerance policy on VIP treatment. It was directed by no other than the Secretary of the Interior and Local Governments. Hataw Balita ngayon. At para naman po sa balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Abby Valdez. Wala naman po sa Dallas, Texas. Naghahanda ang Canada ng mga planong pangmilitar kung sakaling sakupin ito ng Estados Unidos. Ito ay sa gitna ng lumalalang tensyon sa dalawang bansa. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Naghahanda ang Canadian Armed Forces ng mga insurgent-like tactics na gaya ng ginawa ng Taliban noong sinakop ng US ang Afghanistan. Bagaman mataas ang porsyentong maging matagumpay ito, hindi pa rin makasisiguro dahil sa malawak na pwersang militar ng US. Ayon sa analysis ng Belfer Center ng Harvard, ang kakulangan sa intelligence ay naging dahilan ng hindi pagtatagumpay ng militar ng Amerika sa loob ng isang dekada sa Afghanistan noong 2001. Naging mahirap sa Amerika ang madalas na ambush at atake gamit ang mga pasabog ng mga Taliban dahilan upang umalis ito sa bansa noong 2020. Bagaman ang mga military model ay plano pa lamang, ito ay paghahanda sa gitna ng maraming military aggression sa ilalim ng Administrasyong Trump. Noong nakaraang taon, paulit-ulit na binanggit ni Trump ang pagiging 51st state ng Canada na ikinagalit naman ng mga mamamayan nito. Jen Rico, humahataw sa balita ngayon. Isang dokumento ang natuklasan ng Associated Press na naglalahad hinggil sa isang internal memo ng US Immigration and Customs Enforcement na pinapayagan ang mga opisyal nito na presahang pumasok sa mga pribadong tahanan ng walang warrant na pinirmahan ng hukom. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacilla. Ayon sa memo na nilagdaan ng acting director na si Todd Lyons noong May 12, 2025, maaaring gumamit ng puwersa ang mga opisyal ng ICE para pumasok sa isang residensya gamit lamang ang isang administrative warrant kung may final order of removal ang isang tao. Dumating ang pagbabagong ito habang malawakang ipinapatupad ng administrasyon ni President Donald Trump ang mga pag-aresto sa immigrant sa bansa sa ilalim ng isang malaking kampanya ng mass deportation ng pamahalaan. Babala ng mga advocacy group at whistleblowers, tahasang sinisira ng memo ang mga payong matagal nang ibinibigay sa mga imigrante na huwag magbukas ng pinto maliban kung may judge-signed warrant, isang proteksyong nakabatay sa 4th Amendment. Minigang halimbawa ng AP o Associated Press ang isang insidente sa Minneapolis kung saan binasag ng mga armadong ICE officer ang pinto ng bahay ng isang lalaking Liberian noong Enero 11 gamit lamang ang administrative warrant.
Pinagtatanggol naman ng Department of Homeland Security ang memo at sinabing ang mga taong pinagsisilbihan ng ganitong warrant ay dumaan na sa buong due process. Inaasahang haharap ang naturang memo sa mga matitinding legal na hamon at batikos. Chris Rosasia, humahataw sa balita ngayon. Isang massive winter storm ang pinangangambahang tumama mula Central Texas hanggang northeast ng Estados Unidos ngayong weekend. Ito ang humahataw na balita. Malalakas at makakapal na niyebe ang pinangangambahan dala-dala ng paparating na bagyo sa bansa at inaasahang babagsak ito sa Southern Plains patungong Mid-South bago tumawid patungong East Coast sa pagtatapos ng linggo ayon sa forecast ng National Weather Service. Nagbabala ang ahensya na makakakita ng mapanganib na kondisyon sa paglalakbay, matagal na power outages at pinsala sa puno sa mga apektadong lugar. Pinaalalahanan naman ng mga opisyal ng gobyerno ang mga residente na iwasan ang paglalakbay at maghanda para sa bagyo. Maaaring bumaba ang wind chill sa -50 degrees Fahrenheit sa buong Northern Plains habang ang mga residente mula Texas hanggang North Carolina ay makakaramdam ng wind chill sa below 0 degrees. Noong Miyerkules pa lamang ay naglabas na ng winter storm watches ang ilang estado kabilang na ang Texas, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Kentucky, Missouri, Louisiana, Tennessee, North Carolina, West Virginia at Virginia. Ayon kay Jason Furtado, Associate Professor ng Meteorology sa University of Oklahoma, ang bagyo ay pinakamatinding winter storm na nasaksihan ng bansa sa mga nakaraang panahon. Dagdag pa na opisyal, makakakita ng niebe at yelo kahit ang mga lugar na Oklahoma, Texas, maging ang ilang bahagi ng Georgia. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Isang pamilya sa East Coast ng New Zealand ang himala nakaligtas matapos matrap buong magdamag sa bubong ng kanilang bahay bunsod ng rumargasang tubig baha. Naging sanhi naman ng landslide sa rehiyon ang matinding ulan at baha. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Inilarawan ng isang ina sa bayan ng Tiararoa sa New Zealand ang matindi nilang karanasan matapos silang maabutan ng biglaang pagbaha habang lumilikas. Ayon sa residente, mabilis na tumaas ang tubig pasado 2:00 ng madaling araw. Sa loob lamang ng ilang minuto, inanod na ang kanilang mga sasakyan at napilitan silang umakyat sa bubong kasama ang kanilang mga anak. Inilarawan niya ang rumaragasang tubig bilang tila alon habang gumagalaw at umuugong ang bahay dahil sa mga batong dala ng walang tigil at malakas na ulan. Sa gitna ng dilim at lamig, nanatili silang magkakayakap habang hinihintay ang tulong. Dahil sa matinding panganib, hindi agad makalapit ang ground rescue team. Pinayuhan ng mga otoridad ang pamilya na manatili sa bubong at manatiling kalmado hanggang maging ligtas ang pagreresponde. Pagsikat ng araw, unti-unting bumaba ang baha at lumitaw ang lawak ng pinsala, mga sasakyang tumaob at mga bahay na nabalot ng putik. Ayon sa Gisborne District Council, kabilang sa pinakamalubhang na apektuhan ang Tiararoa, Onipoto at Wharekaheka. May mga residenteng nailigtas mula sa bubong ng kanilang bahay at isang campground. Sa ngayon, nananatiling sarado ang bahagi ng State Highway 35 habang mahigit 300 na kabahayan sa East Coast ang nawalan ng kuryente. Patuloy ang babala ng mga otoridad laban sa hindi kinakailangang paglalakbay habang isinasagawa ang rescue at damage assessment sa lugar. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng special screening ng isang Filipino independent film na The Amazing Journey of the Letter sa February 5. Samantala, ready for collection na ang mga bagong e-passport sa Philippine Embassy sa Brunei. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inimitahan ng mga Filipinos sa Houston, Texas para sa special complimentary screening ng the Filipino independent film ng The Amazing Journey of the Letters.
Gaganapin ito sa February 5, alas 5:30 ng hapon sa River Oaks Theater. Sa mga nais manood, mag-register lamang sa tinyurl.com/phvip tours 2026. Samantala, ready na for collection ang mga e-passport sa Philippine Embassy sa Brunei. Maaari mag-walk-in sa embahada upang maklaim ang inyong mga turang passport mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pinapayuhan ang mga inaasahang bagong e-passport holders na huwag kalimutang dalhin ng kanilang lumang passport at resibo. Ang kumpletong listahan ng available e-passports ay makikita sa official Facebook page ng embahada sa facebook.com/PH in Brunei. Naglabas naman ng holiday closure notice ang Philippine Embassy sa Canada. Saradong embahada sa February 16 bilang pagdiriwang ng Canadian Family Day. Muli magbubukas ang tanggapan sa February 17. Para sa mga emergencies or urgent concerns, maaaring tumawag sa 613-614-2846. Lynn Perez sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dallas, Texas, ako si Abby Valdez. Magandang araw. Binabantayan ng PHIVOX ang posibleng mas matagal na aktibidad ng Bulkang Mayon matapos makita ang mga senyales na tuloy-tuloy na pag-akyat ng magma sa loob ng bulkan. Kung magkagayon, ayon sa lokal na pamahalaan, sasapat pa ang kanilang pondo, katawagang DSWD, para sa mga apektadong pamilya. Si Ryan Salatandol, humahataw. Lalong tumataas ang mga aktibidad na ipinapakita ng Bulkang Mayon nitong mga nakaraang araw. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOX, meron silang dalawang senaryo na nakikita na posibleng mangyari dito sa pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. May nag-detect kami na panibagong magma or more magma na umaakyat hanggang sa ilalim. At sa tingin namin ay mataas yung yung gas content nito. So far, yung sulfur dioxide ay patuloy na tumataas. And indication nga po yun na yung panibagong magma na umaakyat ay maraming mga volcanic gases. Ang una at mas malapit na taya ng PHIVOX ay mananatili ito sa ganitong aktibidad at maglalabas lamang ng lava, ngunit mas matagal na pag-aalboroto ng bulkan ang mararanasan. Ngunit ang isa pang tinitignan ng mga eksperto ay nag-uumpisa pa lamang itong kanyang mga aktibidad at magkakaroon na ito ng malakas na pagsabog. Ang current scenario is yung repeat lang ng 2023 eruption na naglabas lang ng lava si Mayon. Matagal yung aantayin natin bago matapos. And then meron din naman yung second scenario, pwedeng nagsisimula pa lang yung activity at mag-progress na towards yung mas merong mga lava fountaining na sustain na, may mga pagputok gaya nung 2018 naman. Samantala, nakikita ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOX na mas dumadami ang pag-akyat ng bagong magma dito sa bunganga ng Bulkang Mayon. Katunayan nito, nakikita nila na may mataas na gas content ang magma na umaakyat. Pataas din ang sulfur dioxide na nagpapatunay sa pagkakaroon ng maraming volcanic gases ng magma sa loob ng bulkan na nagpaparami ng mga volcanic earthquakes. Yung volcanic gas naman ay indicating din ng nakikita rin ito sa maraming mga earthquakes, mga volcanic earthquakes na nagbabasag-basag yung mga bato sa ilalim. Kaya naman inaasahan ng ahensya na mas tataas pa ang posibilidad ng lava flow, mas maraming rockfall events at mas maraming pyroclastic density current o uson ang mangyayari. Ngunit sa kabila ng pagtaas ng mga parametro na nakikita sa bulkan, hindi pa nakikita ng PHIVOX ang dahilan para itaas ito sa Alert Level 4. Pero mahigpit ang paalala nila na hindi pinapayagan ng anumang human activity sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Sa 24/7 monitoring ng PHIVOX kahapon, nakapagtala sila ng 222 volcanic earthquakes, 317 rockfall events at may 63 na pagragasa ng pyroclastic density current o uson. Naitala din ang 1,281 na tonelada ng sulfur dioxide flux at nananatiling namamaga ang dalisdis ng bulkan, indikasyon ng anumang oras ay maaari itong sumabog.
Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Sinimulan na ng Philippine Ports Authority o PPA ang rehabilitation ng Carigara Port sa Leyte upang ayusin ang mga sira at maibalik ang normal na operasyon nito. Naglaan ang PPA ng 20 milyong piso para sa proyekto na inaasang matatapos sa loob ng 6 na buwan. Ginagawa ang rehabilitation sa gitna ng limitadong biyahe matapos ipatupad ang restriction sa San Juanico Bridge na paras sa mga sasakyan na may bigat hanggang 3 tonelada. Nakikita ang Carigara Port bilang alternatibong ruta ng mga sasakyan papuntang Samar o Matnog. Ngunit dati itong hindi magamit dahil sa sirang estruktura. Pinayuhan ng PPA na huwag munang payagan ang mabibigat na sasakyan upang maiwasan ang lalong pagkasira ng pantalan. Patuloy ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa PPA at mga pribadong operator upang muling makabalik operasyon ang ferry at Roro sa oras na makumpleto ang pag-aayos ng pantalan. Hataw Balita ngayon. Muling ipinagpatuloy ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang naantalang pagkukumpani ng kalsada sa MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga na nagdulot ng mabagal na daloy ng trapiko sa mga motorista. Si Dancy Andres, humahataw. Muling sinimula ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang Elevation Road Project sa bahagi ng MacArthur Highway mula Barangay San Vicente hanggang Barangay Sampaloc sa bayan ng Apalit, Pampanga. Ang nasabing proyekto ay pansamantalang nahinto noong 2024 at muling ipinagpatuloy ngayong taon. Ayon kay OIC Municipal Engineer Gerald J. Biluya, layunin ng proyekto na kumpunihin ang mga nasirang bahagi ng kalsada at gawing pantay ang elevation nito upang maiwasan ang pag-iipon ng tubig na nagiging sanhi ng mas mabilis na pagkasira ng daan. Hindi inabutan yung sa harap ng Genera hanggang dun sa gasolinahan sa tabi ng ng EDP compound. Kaya nangyari ngayong nakaraang mga panahon nagkaroon ng upgrading naman doon sa area na yun kasi nangyari doon sa area na yun since sila'y naiwan kumbaga itinaas yung lahat ng katabi nila. Ang nangyari doon nagpondi yung tubig at dahil doon nagkaroon ng lalong pagkasira ng daanan doon. Kaya ngayon in-upgrade na para patay-patay na lang. Inaasahang aabot sa 6 hanggang 7 buwan ang pagkukumpuni ng kalsada mula nang muling simulan ang proyekto noong Enero 19. Ayon sa mga opisyal, kapag natapos ang proyekto ay inaasahang mababawasan ang pagbaha at mga aksidente sa lugar. Once na na-complete na yung project, yung traffic natin maging smooth na rin. Tapos, syempre, since bago yung daan, medyo mababawasan rin yung mga aksidente to kasi minsan may natutumba dahil sa mga potholes ng lumang daan. Samantala, ramdam ng mga tricycle at jeepney driver ang mabagal na daloy na trapiko at pagbaba ng kanilang kita habang isinasagawa ang road repair. Gayunman, nauunawaan umano nila na ang proyekto ay para rin sa kanilang kaligtasan sa hinaharap. Mas maganda sana kung gabi ginagawa yan para hindi masyado makabala sa mga naghahanap buhay sa kalsada. Nanawagan naman si Barangay Sampaloc Chairman Lazardo Isip Jr. sa mga motorista na sumunod sa traffic rules at maging matiyaga habang isinasagawa ang proyekto. Masaya sila dahil biro mo, maganda na yung kalsada nila, wala nang bako-bako, kahit umulan, wala nang masisirang kalsada, diretso. Yan ang gustong-gusto ng mga tao, yung mga komunita natin. Patuloy naman ang traffic assistance ng mga tanog at pulisya sa lugar habang isinasagawa ang road repair. Dency Andres, humahataw sa Balita Ngayon. Pinayagan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang trekking sa tinagong dagat sa loob ng Northern Negros Natural Park mula January 22 hanggang February 15 ayon sa DNR. Pansamantalang isasara ang lugar simula February 16 para sa environmental monitoring
at pag-review ng mga panuntunan sa trekking. Mananatili itong sarado hanggang sa susunod na abiso. Maaaring mag-apply ng trekking permit ang mga individual o grupo sa NNNP, Protected Area Management Office sa DNR compound sa Bacolod City. Ang tinagong dagat na matatagpuan sa Mount Mandalagan sa Silay City ay isang sikat na trekking destination na nagiging lawa tuwing tag-ulan at damuhan naman kapag tag-init. Hataw Balita Ngayon. Nagbukas ang Department of Science and Technology o DOST ng isang Abaka Tissue Culture Laboratory sa Southern Leyte State University o SLSU Hinonagan Campus upang mapalakas ang produksyon ng mga high-value crops sa probinsya. May pondo nga abot sa 1 milyong piso ang inilaan para sa proyekto sa ilalim ng DOST Grants and Aid Program. Layo nito na makapag-produce ng malusog at walang sakit na tanim upang mapataas ang ani ng mga magsasaka. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, mahalaga ang dekalidad na binhi at tanim upang maging maganda ang produksyon ng anumang pananim. Focus ng laboratorio ang Inosa variety ng Abaka na kilalang angkop sa kalikasan ng Southern Leyte sa pamamagitan ng tissue culture, mas mapapabilis ang pagpaparami ng Abaka at mapapabuti ang kalidad nito. Inaasahang makakatulong din ang pasilidad sa pananaliksik at inobasyon sa agrikultura at magpapalakas sa papel ng SLSU sa scientific research sa probinsya. Hataw Balita Ngayon. Umabot na sa mahigit 26,600 migratory birds. Wala naman sa halos 40 uring species na naitala sa mga wetlands ng 4 na bayan sa Capiz, batay sa Asian Waterbird Census na isinagawa ngayong buwan. Ayon sa DNR, Capiz, patunay ito na mayaman pa sa pagkain at biodiversity ang mga wetlands sa probinsya. Isinagawa ang bilangan noong January 6 hanggang 9 at January 12 hanggang 15 sa mga lugar sa Rojas City, Ibisan, Sapian, Pilar at Pontevedra. Sa unang bilangan, umabot sa 16,748 na ibon ang naitala. Pinakamarami sa barangay poblasyon. Sapian, pinakamarami rin ang whiskered tern na may halos 8,900. Sa ikalawang bilangan, umabot sa 9,950 na ibon ang naitala. Pinakamarami sa barangay Gabok, Pontevedra. Karamihan ay Little Egret. Ayon sa DNR, mahalaga ang AWC sa pagbibigay ng datos para sa pag-aaral, pagpaplano ng konserbasyon at pagbuo ng polisiya sa pangangalaga ng mga wetlands. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Malakas ang amihan sa ngayon at ito ang nakakaapekto sa halos buong bansa. Nagdudulot ito ng mga pag-ulan lalong-lalo na po dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Bukod sa mga pag-ulan na yan ay nagdudulot at dala din ho nito ang malamig na panahon lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. And then generally cooler temperature during daytime. Sa ngayon, itong weather system na ito, ang Northeast Monsoon, ang weather system na prevailing sa bansa. Dahil yung LPA na dati po yung si Bagyong Ada ay wala na po yung epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. But for monitoring purposes, nakita po natin yan sa layong 765 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa kasalukuyan nga po ay wala na itong epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan at pwede po na mag-dissipate o malusaw na rin yan sa mga susunod na araw. At nakikita rin natin na posible that by tomorrow ang mag-prevail dito sa silangang bahagi ng Mindanao ay yung shear line. Ito yung salubungan ng hangin mula sa northeast at easterlies.
Samantala, meron pang isang LPA sa labas ng ating area of responsibility na minomonitor tayo. Huling nakita yan sa layong 1,960 kilometers silangan ng Eastern Visayas. So napakalayo naman po nitong LPA na ito at wala itong any effect sa anumang bahagi ng ating kalupaan at hindi rin natin ito inaasahan na makakaapekto sa atin dahil mababa ang tsansa, nananatiling mababa ang tsansa na pumasok ito sa ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy po magantabay sa maging update ho ng Pag-asa ukol dito sa weather disturbance na ito. Samantala, para sa pagtaya ng ating panahon, asahan nga natin ng maulap na papawirin at tsansa ho ng mahihinang mga pag-ulan pa rin dito sa Cagayan Valley Region, dito nga po sa malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa Aurora, Quezon, Bicol Region, maging dito sa silangang bahagi pa ng sa silangang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao. Yan po ay dahil sa amihan pa rin. And then for the rest of Metro Manila and the rest of Luzon, asahan natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa ho ng mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan, direktang epekto din ng amihan. Para naman sa ating temperatura, medyo bumaba ang ina-expect nating temperatura sa araw din na ito dahil nga pa rin sa pag-iral ng northeast monsoon. Dito na lang po sa Baguio, 11 to 22 degrees Celsius ang inaasahan natin for today. Sa Tagaytay, malamig din, 19 to 25 degrees Celsius. Sa Tugigaraw ay 19 to 27 degrees Celsius. Sa Legazpi ay 24 to 29 degrees Celsius. Habang sa Lawag ay 23 to 28 degrees Celsius. At dito sa Metro Manila, 20 to 30 degrees Celsius ang magiging agwat ho ng ating temperatura for today. Samantala, sa silangang bahagi ng Kabisayaan or Eastern Visayas, maging dito po sa Caraga Region, Davao Region at Northern Mindanao, asahan din natin ng maulap na papawirin at mahihinang mga pagbuhos ng ulan dahil sa epekto din ng amihan. Then for the rest of Visayas at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawirin natin at posible ang mga isolated o pulupulong mahihinang mga pagulan dahil sa amihan. Samantala, para naman sa temperatura natin sa Cebu, 25 to 30 degrees Celsius, 24 to 29 sa Iloilo, 24 to 30 sa Tacloban, sa Puerto Princesa ay 25 to 30 degrees Celsius, 24 to 28 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, sa Zamboanga ay 22 to 32 degrees Celsius, at sa Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro ay 23 to 30 degrees Celsius. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Lordine de la Cruz Galicia. Lordine, maraming salamat sa inyo po. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. At sa ating namang shout out, of course, unahin natin Diyosa. Narito sa MCGI Charity Center ang lahat ng mga doktor at mga medical staff. Maraming salamat. Kasama na po ang UNTV News and Rescue, yung mga nasa quad natin. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. At lahat ng mga nais humingi ng tulong nandito ngayon. Magandang umaga po sa inyo lahat. At mga kasambahay, shout out din. Josa Ibanez, maraming salamat. And of course, kay Alex Montesa, kasama si Bernie, kasama natin of course, yung ating pilot, si Rudy Tolentino. Paraon, magandang umaga sa inyo. At syempre, nandyan naman sa studio na riyan si Carl, si Races, Aljan syempre at saka si Ian. Maraming salamat sa ating technical director. Walang iba kundi si JC Valdez. Maraming salamat. Belinda Aquino, syempre nariyan si Jane Javier. At syempre nariyan din po si Rodrigo. Maraming salamat and also kay Igat. At syempre, mga kasama natin, Luel. At ang mga kasama natin sa IT, Cardo, maraming salamat. Kasama natin dyan si Berniel, Jeremy. Maraming salamat po sa inyo. Arian, ayan. At saka si Lawrence. Sino pa? Sa mga isa shoutout natin. Sa inyo pong lahat mga kasambahay, antabay na po kayo. Ready na po ang Good Morning Kuya. Nakita ko na si Grace Casin Posari. Shout out po sa lahat ng mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundo. Yung lahat ng mga nagme-message po, maraming salamat. Hindi man namin kayo ma-shout out sa lahat ng panahon, pero nagpapasalamat kami. Shout out na natin si Mami Beth Rason. Mami Beth, good morning po sa inyo, kay Brad Daddy, and of course sa mami ni Attorney Ruth. Good morning po sa inyo. Pipi Ruth Soriano sa lahat ng mga lawyers natin. Magandang umaga.
Oh, nabanggit na natin. May time naman, Adet. Oh, si Diyosa kumakaway na. Stop na daw po. Of course, Adet, babatiin ko syempre mga BP natin. Si BP Joseph, si BP Bong, si BP Noli, si BP Jerry, Ma'am Nina, and si GMJ Eusebio. Of course, Ate Arlene Rosol. Good morning po sa inyo. Shout out po sa ating mga taga-subaybay sa buong... sige, taas nyo na yan. Okay na. Okay. Taas mo na, Jen. Jen. Of course, Belinda. Apple, Belinda Aquino, mga taga-subaybay natin sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shout out din sa mga tagapakinig natin sa Hataw Balita ngayon. Of course, si Lynn Perez. At siyempre sa Radyo La Verdad 1350. Yan, tama na, sabi ni Adet. Maraming salamat, Adet. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayo na nais balikan sa Hataw Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs, UNTV, pati na po ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos, dating sandigan. Mula po sa awit 32:2. Mapalad ang tao na hindi paratangan ng kasamaan ng Panginoon at walang pagdaraya ang diwa. Maraming salamat. Ngayon po mga umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-23 sa buwan ng Enero, 2026. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, sa ngalan po ni Amigo Sherwin Colubong at syempre Bert Cerudo. Ako po, si Annie Renton. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.